Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa mga taong hindi mo inaasahang mananakit sa'yo? May mga sugat na hindi kayang hilumin ng panahon, lalo na kung ang mismong nagbigay nito ay ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso. Samahan niyo po ako sa isang paglalakbay na susubok sa tatag ng isang babae. Paano ka babangon kung ang mismong pamilyang dapat ay iyong kanlungan ang siyang nagtulak sa iyo sa kadiliman? At paano kung ang tanging liwanag na iyong masisilayan ay magmumula sa isang pag-asang hindi mo inaasahan? Ito ang kwento ni Liwayway. Amoy ng mga puting rosas at sampagwita ang bumabalot sa buong kapilya. Mabigat, nakakasuklam, at para kay Liwayway, ito ang amoy ng katapusan. Nakaupo siya sa unang hanay, sa tabi ng kanyang asawang silakan, suot ang itim na bestida na tila pangalawang balat na niya sa loob ng isang linggong pagluluksa. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog ang 4 na taong gulang na si Tala. Walang kamalay-malay sa bigat ng hangin sa paligid. Si Lola Diwa, ang matriarka ng pamilyang De Leon, ang nag-iisang taong nakakita sa tunay niyang halaga, ay pumanaw na. At sa pagkawala nito, nawala na rin ang kanyang tanging kakampi sa loob ng malaki at malamig na Hacienda de Lacan. Bawat bulong sa kanyang likuran ay tila karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Bawat tingin, lalo na mula sa kanyang biyenan na si Doña Himpit, ay parang batong ipinupukol sa kanyang pagkatao. Alam niya ang iniisip ng mga ito. Ang manugang lang, ang tagalabas. Isang estranghero sa pugad ng mga De Leon. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Lacan sa kanyang braso. Hindi ito hawak ng pagdamay, kundi isang babala, isang paalala kung saan siya lulugar. Tumungo na lamang si Liwayway, hinaplos ang buhok ni Tala at tahimik na ipinagdasal na sana ay matapos na ang lahat ng ito. Ngunit ang katapusan ng libing ay simula pa lamang pala ng isang mas malaking bagyo. Kinahapunan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng opisina ni Attorney Sandoval, ang matagal ng abogado ng pamilya De Leon. Ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa kapilya. Nakaupo si Doña Himpit sa tapat ng abogado. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagluluksa. Ngunit ang mga matay nagpapakita ng pagkainip. Si Lacan ay nasa tabi nito, hindi mapakali. Ang mga daliri ay patuloy na tumatambol sa mesang nara. At si Liwayway, nakaupo sa pinakadulong silya, yakap pa rin si Tala. Nais lamang na maging invisible, ayon sa huling habilin ni Doña Diwa de Leon. Panimula ng abogado, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon habang isinusuot ang salamin. Inayos nito ang mga papeles sa kanyang harapan. Ang lahat ng kanyang mga alahas at personal na kagamitan ay mapupunta sa kanyang nag-iisang anak, si Doña Himpit de Leon. Isang bahagyang tango ang isinukli ni Doña Himpit, tila inaasahan na niya ito. Ang mga natitirang shares niya sa De Leon Corporation ay hahatiin ng pantay sa kanyang 2 apo, sina Ginoong Lacan de Leon at Ginoong Amihan de Leon, na pangisi si Lacan. Iyon ang mahalaga. Ang negosyo, ang kapangyarihan. Tumingin si Attorney Sandoval kay Liwayway. Sa isang saglit, nakita niya ang awa sa mga mata nito bago ito muling nagbasa. At ang pinakahuli at pinakamahalaga sa lahat, huminga ng malalim ang abogado. Ang Hacienda de Lacan, kasama ang lahat ng lupain, ari-arian, at ang kabuuan ng kanyang personal na bank accounts dahil sa kanyang busilak na puso, katatagan, at sa tiwalang hindi kailanman masusukat. Ipinagkakatiwala ko ang lahat sa aking minamahal na apo sa Bilsas, si Liwayway Ortiz. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Si Liwayway ay napatingala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito.
Narinig ba niya ng tama? Dahan-dahan, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Doña Himpit. Nawala ang maskara ng pagluluksa. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagtataka na agad sinundan ng isang galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang mga labi nito ay nag-anyong isang manipis na linya at ang mga kuko ay bumaon sa braso ng silyang inuupuan. Ngunit ang pinakamasakit ay ang naramdaman niya mula sa kanyang tabi. Ang kamay ni Lakan ay biglang humigpit sa kanyang braso. Ang mga daliri nito ay tila mga bakal na bumaon sa kanyang laman. Napasinghap siya sa sakit. Yumuko si Lakan. Ang hininga ay mainit at may bahid ng alak sa kanyang tainga. Anong pangkukulam ang ginawa mo kay Lola? Bulong nito. Bawat salita ay puno ng lason. Hindi makasagot si Liwayway. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng gulat at takot. Gusto niyang sabihin na wala siyang alam, na nagulat din siya. Pero alam niyang walang sino man sa silid na yon ang maniniwala sa kanya. Tumayo si Doña Himpit, ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig. Ito ay isang pagkakamali, deklara niya. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ang aking ina ay hindi na nasa tamang pag-iisip. Hindi niya maaaring ibigay ang pamana ng aming pamilya sa isang tagalabas. Kalmado ngunit matatag ang sagot ni Attorney Sandoval. Doña Himpit, mayroon po kaming patunay mula sa kanyang doktor na si Doña Diwa ay nasa katinuan ng kanyang lagdaan ang dokumentong ito. Ang desisyon niya ay pinal at legal. Ang mga salitang pinal at legal ay tila gasolina na ibinuhos sa apoy. Ang tingin na ipinukol sa kanya ni Doña Himpit ay sapat na para sunugin siya ng buo. Nang gabing iyon, ang katahimikan sa hasyenda ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Pinatulog ni Liwayway si Tala sa kanilang kwarto. Kinakantahan ito ng oyayi hanggang sa pumikit ang mga mata nito. Inayos niya ang kumot ng anak at sa liwanag ng munting ilawan sa tabi ng kama, pinagmasdan niya ang anghel na natutulog. Si Tala ang kanyang lakas. Si Tala ang kanyang mundo. Para sa kanya, gagawin niya ang lahat. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Hindi ito kumatok. Pumasok si Lakan. Ang mukha ay namumula sa galit at alak. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng maginoong lalaking pinakasalan niya. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw. Sa tingin mo ba, matutuwa ako sa nangyari kanina? Simula nito, ang boses ay mababa at mapanganib. Lumapit ito, bawat hakbang ay mabigat. Napaatras si Liwayway hanggang sa mapasalampak siya sa gilid ng kama. Lakan, wala akong alam. Maniwala ka sa akin. Maniwala? Tumawa ito ng mapakla. Pagkatapos mong paikutan ng matanda, sa tingin mo ba, hahayaan naming mapunta sa isang katulad mo ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya namin? Pamilya mo rin ako, Lakan, at anak mo si Tala. Huwag mong gamitin ang anak ko. Sigaw nito at napatalon si Tala sa pagkakatulog. Agad na niyakap ni Liwayway ang anak. Sinusubukang protektahan ito mula sa galit ng sarili nitong ama. Naglakad si Lakan palabas at bumalik na may dalang isang folder ng mga dokumento. Ibinato niya ito sa mukha ni Liwayway. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Pirmahan mo to. Utos nito. Ang boses ay malamig na tila yelo. Isang authorization para ilipat sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa pamamahala ng ari-arian. Nanginginig na tiningnan ni Liwayway ang mga papel at pagkatapos ay sa asawa niya. Hindi ko gagawin to. Ito ang habilin ni Lola Diwa. Respetuhin natin ang gusto niya. Ang kanyang pagtanggi ang naging mitya. Ang mga mata ni Lakan ay nagdilim. Hinablot nito ang kanyang buhok. Pilit siyang pinatingala. Napaiyak si Liwayway sa sakit at takot. Pirmahan mo, gigil na sabi nito. Ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Pirmahan mo
O sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan kasama ng anak mo ang umaga? Ang banta na binitiwan ni Lakan ng gabing iyon ay hindi na natiling isang salita lamang. Ito ay naging isang sumpa na bumalot sa bawat sulok ng Hacienda de Lacan, ginagawang isang marangyang kulungan ang dapat sanay tahanan para kay Liwayway. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok ng kanyang katatagan. Ang bawat gabi ay isang paalala ng kanyang pag-iisa. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Liwayway. Ang matinis na boses ni Doña Himpit ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Natigilan si Liwayway sa paghahanda ng gatas ni Tala. Huminga siya ng malalim bago harapin ang kanyang biyenan na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang mga kamay ay nakapameywang at ang mga matay mapanuri. Bakit hindi ka pa naglilinis? Sa tingin mo ba, dahil tagapagmana ka na, ay uupo ka na lang na parang reyna? Sabi nito, itinuturo ang sahig na marmol na kahit walang dumi ay kailangan laging kumikinang sa kanyang paningin. Pero mama, narito po si Manang Lita. Sagot ni Liwayway, tumutukoy sa kasambahay na handa ng maglinis. At ano, hindi mo na kayang gawin ang ginagawa ng isang hamak na utusan? O baka naman lumaki na ang ulo mo? Hinablot ni Doña Himpit ang basahan at balde mula kay Manang Lita at ibinato ito sa paanan ni Liwayway. Luhod, linisin mo yan hanggang sa makita ko ang refleksyon ng pagmumukha mong mukhang pera. Walang nagawa si Liwayway kundi ang sumunod. Sa harap ng mga kasambahay na nagbubulungan at naaawa, lumuhod siya at nagsimulang kuskusin ang sahig. Ang bawat kuskos ay tila pagkayod sa kanyang dignidad. Ang lamig ng marmol ay gumagapang sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig pa ang tingin na ipinupukol sa kanya ng ina ng kanyang asawa. Ang mga gabi ay para naman kay Lacan. Umuuwi itong lasing, dala ang bigat ng pressure mula sa kumpanya at ang galit na hindi nito mailabas sa opisina. At si Liwayway ang palaging pinagbubuntunan. Isang gabi, nadatnan siya ni Lacan sa sala, tinitingnan ng isang maliit na music box na gawa sa kahoy, ang huling regalo sa kanya ni Lola Diwa. Ano yan? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. Regalo sa akin ni Lola. Sagot niya ng mahina. Kinuha ito ni Lacan mula sa kanyang mga kamay. Pinagmasdan, pagkatapos ay ngumisi ng mapait. Regalo? O isang paalala ng panggagamit mo sa kanya? At sa isang iglap, ibinato nito ang music box sa pader. Nabasag ito. Ang malamyos na tunog na dati nagpapakalma sa kanyang puso ay napalitan ng tunog ng pagkawasak. Kasunod nito, ang paboritong alampay ni Lola Diwa na nakasampay sa isang silya ay pinunit nito sa dalawa. Wala kang karapatan sa mga alaala niya. Sigaw ni Lacan. Napaluhan na lamang si Liwayway habang pinupulot ang mga piraso ng nasirang kahon. Hindi na ang ari-arian ang habol ng mga ito. Gusto nilang wasakin ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa, hanggang sa wala nang matira. Ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian ay palaging naroon sa ibabaw ng kanyang vanity table. Isang palaging paalala ng hinihingi nila. At sa bawat pagtanggi niya, lalong tumitindi ang kanilang kalupitan. Ang rurok ng lahat ay dumating isang maulang hapon. Kagagaling lang ni Tala sa lagnat at buong araw itong magaan ang katawan. Nanonood sila ng cartoons sa sala nang bumaba si Doña Himpit mula sa kanyang silid. Ang mukha ay mas madilim pa sa kalangitan sa labas. Hanggang kailan mo kami papahirapan, Liwayway? Simula nito, ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot. Hanggang kailan mo ipagkakaitang para sa amin? Mama, hindi po sa akin ito. Pamana ito ni Lola. Huwag mong banggitin ang pangalan ng ina ko. Sigaw nito. Ahas ka. Isang makamandag na ahas na pumasok sa pamilya namin para manuklaw. Sa gitna ng sigawan, umuwi si Lacan, basang-basa sa ulan at mukhang pagod. Nang makita ang eksena,
Agad na nag-init ang ulo nito. Hindi ka pa rin pumipirma? Tanong ni Lakan, dumiretso sa kanya. Umiling si Liwayway, niyakap ng mahigpit si Tala na nagsisimula ng umiyak. Hindi, sabi niya, sa pagkakataong ito, may tapang sa kanyang boses. Para ito sa kinabukasan ni Tala, hindi ko hahayaang kunin ninyo to. Iyon na ang huling salitang kailangan nilang marinig. Walang hiya ka, sigaw ni Lakan. Hinablot nito si Tala mula sa kanyang mga bisig at ibinigay sa isang yaya na takot na takot. Dalhin mo siya sa itaas. Pagkatapos, hinawakan ni Lakan ang dalawang braso ni Liwayway ng mahigpit. Pinipigilan siyang makakilos. Ano? Matapang ka na ngayon. Nagpumigla si Liwayway, ngunit ang lakas ni Lakan ay hindi niya kaya. Nakita niya ang pagpunta ni Doña Himpit sa kusina. Bumalik ito na may dalang takureng bakal na kumukulo pa, ang ginamit niya kanina para magtimpla ng tsaa. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway sa takot. Mama, huwag! Hindi ngumingiti si Doña Himpit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon na siyang lalong nagpakilabot kay Liwayway. Kung hindi ka madala sa salita, marahil ito na ang paraan para matandaan mo kung saan ka lulugar. Lakan, maawa ka. Pagmamakaawa niya sa kanyang asawa, ngunit si Lakan ay tila bingi. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang hawak sa kanya. At sa isang mabilis, malupit na galaw, itinagilid ni Doña Himpit ang takure. Ang kumukulong likido ay bumuhos sa kanang bahagi ng mukha ni Liwayway. Ang sakit ay hindi mailarawan. Tila libo-libong nagbabagang karayom ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang balat. Isang nakakapasong init na tila sinusunog ang kanyang laman hanggang sa buto. Isang hindi makataong sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng purong paghihirap at sakit. Kasabay nito ay ang malakas na iyak ni Tala mula sa itaas na tila nararamdaman ang pagdurusa ng kanyang ina. Binitawan siya ni Lakan. Bumagsak si Liwayway sa sahig, nangingisay sa sakit. Hawak ang nasusunog niyang mukha sa pagitan ng nagdidilim niyang paningin. Ang huling imahe na kanyang nakita bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang mga mukha ni Lakan at Doña Himpit. Hindi mga mukha ng pagsisisi o takot, kundi mga mukha ng tagumpay. Isang ngiting demonyo na nagsasabing, sa wakas, nagwagi na sila. Nawalan siya ng malay, dahan-dahan siyang nagkamalay. Ang una niyang naramdaman ay ang malambot na bagay sa ilalim ng kanyang likod. Ang una niyang naamoy ay hindi na ang mga rosas ng pagluluksa, kundi ang amoy ng gamot at antiseptiko. Naramdaman niya ang makapal na benda na nakabalot sa kalahati ng kanyang mukha. Mabigat, mainit. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit malabo ang lahat. Nasaan ako? Anong nangyari? Si Tala. Nasaan si Tala? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang mukha. Pinipilit siyang humiga muli. At pagkatapos ay may narinig siyang isang boses. Isang boses na pamilyar. Ngunit matagal na niyang hindi naririnig ng ganito kalapit. Isang boses na hindi kailanman naging malupit sa kanya. Liway! Mahinang sabi ng boses. Mahinahon. Puno ng pag-aalala. Huwag ka munang gumalaw. Ligtas ka na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang alalahanin kung kaninong boses iyon. At pagkatapos, sa gitna ng sakit at pagkalito, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Liway, ligtas ka na. Nandito ako. Pag-uulit ng boses. Ako to. Si Amihan. Amihan. Ang pangalan ay tila isang pamilyar na himig sa gitna ng isang nakabibinging ingay sa isip ni Liwayway. Si Amihan. Ang kakambal ni Lakan. Ang tahimik na anino sa pamilyang De Leon. Ang lalaking may mga matang laging may bahid ng kalungkutan, ngunit hindi kailanman nagpakita ng panghuhusga sa kanya. Tala. Iyon ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang boses niya ay paos at mahina.
Nasaan ang anak ko? Nandito siya, Liway. Ligtas siya. Inalalayan siya ni Amihan na umupo ng bahagya at iniabot ang isang baso ng tubig. Sa kabilang dulo ng silid, sa isang maliit na kama, nakita niya ang mahimbing na natutulog na si Tala. Yakap ang paborito nitong unan. Nakahinga siya ng maluwag. Ang sakit sa kanyang muka ay pansamantalang napawi ng ginhawang dulot ng kaligtasan ng kanyang anak. Paano? Paano kami napunta rito? Tanong niya habang ginagap niya ang sarili. Ang bawat galaw ay may kasamang kirot. Nag-aalala ako. Simpleng sagot ni Amihan, iniiwasan ng kanyang tingin. Ilang araw na kayong hindi sumasagot sa tawag ko, kaya pumunta ako sa hasyenda. Akala ko'y sisilipin ko lang kayo mula sa labas. Pero narinig ko. Ang sigaw ko? Tumango si Amihan. Ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi ko kayang sabihin sa'yo ang lahat, Liway. Pero ang mahalaga, nailayo ko kayo. Hindi masabi ni Amihan ang buong katotohanan. Hindi niya masabi ang imahe na bumungad sa kanya nang sipain niya ang pinto. Si Liwayway nakahandusay sa sahig, walang malay. Silakan, nakatayo roon, gulat. At si Doña Himpit, hawak pa rin ang takure, ang mukha ay puno ng tagumpay na nauwi sa pagkatakot nang makita siya. Ang sumunod na nangyari ay malabo na sa kanyang isip. Ang alam lang niya ay isang galit na hindi niya kailanman naramdaman ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinaktan niya ang sarili niyang kapatid. Isang malakas na suntok sa panga na nagpatumba kay Lakan. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makatayo. Binuhat niya si Liwayway, tinawag ang yaya para ibaba si Tala, at walang lingon-likod na umalis sa impyernong yon. Nasaan tayo? Tanong ulit ni Liwayway, inililibot ang paningin sa simpleng silid na gawa sa kahoy. Nasa bahay ko, sa probinsya, malayo sa kanila, sagot ni Amihan. Walang nakakaalam ng lugar na ito. Tinatawag ko itong Bahay Kalinaw. Bahay Kalinaw. Isang payapang pangalan para sa isang lugar na naging kanlungan niya mula sa isang malagim na unos. Sa mga sumunod na araw, si Amihan ang naging kanyang anino, ang kanyang tagapag-alaga. Siya ang naghahanda ng kanilang pagkain, nag-aasikaso kay Tala, at marahang nililinis ang kanyang mga sugat. Walang tanong, walang panghuhusga, tanging isang tahimik at constant na presensya na unti-unting nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang katahimikan sa labas ay kabaligtaran ng ingay sa kanyang kalooban. Sa tuwing nag-iisa siya, ang mga tanong ay bumabalik. Ano na ang mangyayari sa kanila? Paano sila magsisimula ulit? At ang pinakamasakit sa lahat, ano na ang itsura niya ngayon? Dumating ang araw na kailangan ng tanggalin ng benda. Nakatayo si Liwayway sa harap ng salamin sa banyo. Si Amihan ay nasa likuran niya, nag-aalok ng suporta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang inaalis ang gasa. Bawat pagtanggal ay isang paghahanda sa kung ano man ang kanyang makikita. Nang tuluyan ng matanggal ang huling sapin, napasinghap siya. Ang babae sa salamin ay hindi na siya. Ang kanang bahagi ng kanyang mukha, mula sa sentido hanggang sa kanyang panga, ay isang mapa ng sakit. Isang malaking pilat, mamula-mula at magaspang. Ang dating makinis niyang balat ay wala na. Napalitan ito ng isang permanenteng marka ng pagkasuklam. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Sinundan ng isa pa hanggang sa hindi na niya mapigilan ang paghikbi. Napaluhod siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa sakit na pisikal, kundi sa sakit ng pagkawasak ng kanyang pagkatao. Wala na. Wala na. Paulit-ulit niyang bulong. Naramdaman niya ang pagyakap ni Amihan mula sa likuran. Hindi ito yakap ng awa. Ito ay yakap ng pag-unawa, ng pagdamay. Liway, tumingin ka sa akin, mahinang sabi nito. Umiling siya. Itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Hinawakan ni Amihan ang kanyang baba.
At marahang itinaas ang kanyang ulo, pinipilit siyang tumingin sa kanya. Ang ganda mo, Liway, ay wala sa balat. Sabi nito, ang mga matay seryoso at puno ng sinseridad. Nasa puso mo yan, at kahit anong gawin nila, hinding-hindi nila kayang sirain yan. Ang mga salitang yon, sa halip na maging aliw, ay lalo pang nagpaiyak sa kanya. Umiyak siya para sa nawalang tiwala, para sa nasirang pangarap, para sa babaeng dati siya. At sa buong panahong iyon, nanatili si Amihan sa kanyang tabi. Hinahayaang ilabas niya ang lahat ng sakit. Isang tahimik na haligi sa gitna ng kanyang gumuho na mundo. Isang linggo pa ang lumipas. Nagsisimula ng maghilom ang kanyang mga sugat sa pisikal, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Tala sa dalampasigan, isang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng bahay Kalinaw. Agad na binalot ng kaba si Liwayway. Hinila niya si Tala sa kanyang likuran. Natagpuan na ba sila? Ngunit ang bumaba sa sasakyan ay hindi si Lacan o si Doña Himpit. Ito ay si Attorney Sandoval, ang abogado ni Lola Diwa. Lumapit ito sa kanila. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Miss Liwayway, mabutit natagpuan ko kayo. Tinulungan ako ni Ginoong Amihan, sabi nito. Tumingin ito sa kanyang muka at isang mabilis na kislap ng awa ang dumaan sa mga mata nito bago ito nagpatuloy. Nandito ako dahil may kailangan kang malaman. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi kanino man. Ano po iyon, attorney? Kumuha ng isang sobre ang abogado mula sa kanyang briefcase at iniabot ito kay Liwayway. May isang lihim na sugnay, isang kondisyon. Sa huling habilin ni Doña Diwa, paliwanag ni Attorney Sandoval. Isang bagay na inihanda niya sakaling may mangyaring masama sa iyo. Nagtatakang tiningnan ni Liwayway ang abogado. Anong kondisyon? Tumingin ng diretso si Attorney Sandoval sa kanyang mga mata. Ang boses ay seryoso at may bigat. Sinabi ni Doña Diwa na ang pagmamana mo sa hacienda ay may isang kapalit. Pero hindi pa iyon ang pinakamahalaga. May isang bagay tungkol sa testamento na kailangan mong malaman. Ito ang tunay mong sandata. Ang mga salitang binitiwan ni Attorney Sandoval ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa alat na amoy ng dagat. Ito ang tunay mong sandata. Pinapasok sila ni Amihan sa loob ng maliit na sala ng bahay Kalinaw. Umupo si Liwayway sa isang silyang yantok. Ang kanyang mga kamay ay magkalapat sa kanyang kandungan, nanginginig ng bahagya. Si Amihan ay tumayo sa kanyang likuran, isang tahimik na bantay, habang si Attorney Sandoval ay maingat na inilabas ang isang selyadong sobre mula sa kanyang leather briefcase. Bago pumanaw si Doña Diwa, panimula ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng respeto para sa yumaong kliyente. Ipinatawag niya ako. Alam niya, o marahil ay may kutob siya, na maaaring hindi maging madali ang lahat para sa iyo. Alam niya ang ambisyon ni Doña Himpit at ang ugali ni Lacan. Binuksan nito ang sobre at inilabas ang isang dokumento na may markang addendum. Ito ang lihim na sugnay, sabi nito. Inilalatag ang papel sa maliit na lamesa sa kanilang harapan. Isang kondisyon na tanging ako, si Doña Diwa, at ang dalawang saksi na pumanaw na rin ang nakakaalam. Yumuko si Liwayway, ang kanyang mga mata ay sinundan ng daliri ng abogado habang itinuturo nito ang isang partikular na talata. Binasa ito ni Attorney Sandoval ng malakas, malinaw, at may diin sa bawat salita. Bilang proteksyon para sa aking pinakamamahal na apo, sa Bilsas, si Liwayway Ortiz, at sa kanyang magiging mga supling, itinakda ko ang kondisyong ito sa oras na mapatunayan sa pamamagitan ng sapat na ebidensya na si Liwayway o ang kanyang anak ay nakaranas ng anumang uri ng pinsala, pisikal man o emosyonal, na sinadya at direktang kagagawan ng aking anak na si Himpit de Leon o ng aking apong si Lacan de Leon. Huminto sandali ang abogado.
Tila hinahayaan silang namnamin ang bigat ng mga susunod na salita. Otomatikong mawawalan ng bisa ang lahat ng kanilang mana na nakasaad sa testamentong ito. Ang kanilang mga shares sa kumpanya, ang kanilang mga bank accounts, at ang kanilang karapatan sa anumang ari-arian ng pamilya De Leon ay mapapawalang bisa at ang kabuuan nito ay maililipat sa Diwa Foundation, isang charity na itinatag para sa mga batang ulila. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Hindi makapaniwala si Liwayway. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa papel patungo sa mukha ng abogado. Pagkatapos ay kay Amihan. Ang utak niya ay sinusubukang iproseso ang lahat. Hindi lang sila mawawalan ng mana mula kay Lola Diwa. Mawawala sa kanila ang lahat. Ang kanilang kayamanan, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang pangalan, ang mismong pundasyon ng kanilang kayabangan. Si Lola Diwa, kahit sa kanyang hukay, nagawa pa rin siyang protektahan. Nakita niya ang lahat. Inasahan niya ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Liwayway at lumakad patungo sa bintana na nakatanaw sa dagat. Ang mga alon ay marahas na humahampas sa dalampasigan, isang salamin ng nagngangalit na emosyon sa kanyang dibdib. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o awa sa sarili. Ito ay luha ng pasasalamat. Lola, bulong niya sa hangin, salamat po. Nang humarap siyang muli kina Amihan at sa abogado, ibang Liwayway na ang kanilang nakita. Ang lambot at takot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na matigas, matalim, at hindi matitinag. Hinawakan niya ang pilat sa kanyang mukha. Dati, ito ay simbolo ng kanyang kahinaan at pagkatalo. Ngayon, ito na ang kanyang bandila, ang kanyang ebidensya, ang kanyang mitsa. Liway, mag-ingat tayo. Basag ni Amihan sa katahimikan. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Delikado ito. Kapag nalaman nila ito, baka lalo lang silang magalit. Baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Tumingin si Liwayway ng diretso sa mga mata ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may nag-aalab na apoy. Hindi na ito paghihiganti, Amihan, matatag niyang sabi. Katarungan ito. Katarungan para sa sakit na dinanas niya. Katarungan para sa takot na idinulot sa kanyang anak. At katarungan para sa huling habilin kesa nag-iisang taong naniwala sa kanya. Humarap siya kay Attorney Sandoval. Ang kanyang postura ay puno na ngayon ng awtoridad. Attorney, kailangan nating kolektahin ang lahat ng ebidensya, ang medical records mula sa ospital kung saan ako dinala ni Amihan, mga testimonya mula sa mga kasambahay na nakakita sa mga pang-aabuso. Lahat. Tumango ang abogado. Isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Masusunod, Miss Liwayway. Habang paalis na ang abogado, naiwan silang dalawa ni Amihan. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay puno pa rin ng pag-aalinlangan, ngunit meron ding paghanga. Sigurado ka na ba talaga rito? Tanong nito. Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado. Sagot niya, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tila may gusto pang sabihin si Amihan, isang bagay na matagal na nitong itinatago. Liway, sabi nito sa wakas. Ang boses ay halos pabulong. May isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Tumingin siya rito, naghihintay. Noong na-ospital si Tala 6 na buwan na ang nakalipas dahil sa dengue, pagpapatuloy nito, iniiwasan ng kanyang tingin. Ang bayarin sa ospital. Sinabi ni Lakan na siya ang nagbayad, di ba? Tumango si Liwayway. Naaalala ang panahong iyon. Nagpasalamat pa siya ng husto kay Lakan. Sa pag-aakalang kahit paano'y may malasakit pa ito sa kanilang anak. Tumingin si Amihan sa kanyang mga mata.
At sa pagkakataong yon, nakita ni Liwayway ang lahat ng sakit at pagmamahal na matagal na nitong kinimkim. Hindi siya ang nagbayad, Liway. Naubos daw ang pera niya sa sugal. Kung hindi siya, sino? Huminga ng malalim si Amihan. Ako ang nagbayad ng lahat. Ang pag-amin ni Amihan ay tila isang malaking bato na ibinagsak sa isang payapang lawa, lumilikha ng mga alon na bumago sa lahat ng pananaw ni Liwayway. Ang lalaking kaharap niya ay hindi lang basta tagapagligtas. Siya ay isang lihim na anghel na matagal nang nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Hindi na ito ang oras para sa mga luha. Ang bawat kabutihang ipinakita ni Amihan, bawat sakit na idinulot ni Nalakan at Doña Himpit ay nagsama-sama at naging gasolina sa nag-aalab na apoy sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay hindi na isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan. Kinabukasan, ang hangin sa bahay Kalinaw ay nagbago. Hindi na ito puno ng kalungkutan, kundi ng determinasyon. Sa maliit na lamesang kinakainan nila, sa halip ng mga laruan ni Tala, nakalatag ang mga lumang dyaryo at business magazines na dinala ni Amihan mula sa bayan. Ito, sabi ni Amihan, itinuturo ang isang artikulo na may malaking larawan ni Lakan na nakikipagkamay sa isang kilalang investor. Ang headline, Paraiso del Este, ang bagong hiyas ng De Leon Corporation. Ito ang pinakamalaking proyekto ni Lakan ngayon, paliwanag ni Amihan. Isang luxury resort sa Batangas. Dito nakasalalay ang reputasyon niya sa kumpanya. Kung magtatagumpay ito, siya na ang susunod na CEO. Ito ang pangarap niya. Tinitigan ni Liwayway ang larawan. Ang ngiti ni Lakan sa dyaryo ay ang parehong mayabang na ngiti na nakita niya sa mga panaginip niya. Ngunit ngayon, wala nang takot siyang naramdaman. Tanging isang malamig na kalkulasyon. Naaalala ko ang proyektong yan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado. Palagi niya itong isinisigaw sa telepono sa loob ng kanyang opisina sa hasyenda. Ang mga pangalan ng suppliers, ang mga problema sa lupa, ang mga sikretong kasunduan sa ilalim ng mesa. Akala niya siguro'y hangin lang ako na dumadaan sa kanyang likuran. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lang sisira sa proyekto, kundi sisira mismo sa pundasyon ng pagtitiwala na iniingatan ni Lakan. Makalipas ang 2 araw, nakaupo si Liwayway sa loob ng isang luma at tinted na kotse, nakaparada sa tapat ng isang mamahaling restaurant sa Maynila. Suot niya ang isang malaking itim na sombrero at salamin, sapat na para itago ang kanyang pilat at pagkakakilanlan. Sa driver's seat, hindi mapakali si Amihan. Sigurado ka pa ba rito, Liway? Tanong nito sa pangatlong beses. Pwede pa tayong umalis. Mas sigurado pa ako kaysa dati. Sagot niya. Ang mga mata ay nakatuon sa entrance ng restaurant. Ilang sandali pa, dumating na ang kanilang hinihintay. Si Lakan, bumaba mula sa kanyang sports car. Suot ang isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na naka-slicked back. Mayabang, kumpiyansa. Kasama nito ang kanyang business partner, si Mr. Velasco. Naramdaman ni Liwayway ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit hindi sa takot. Ito ay adrenaline. Ito ang pakiramdam ng isang mangangaso na natatanaw na ang kanyang biktima. Nang makapasok na sila sa loob, inilabas ni Liwayway ang isang burner phone, isang murang telepono na hindi maaring matrace pabalik sa kanya. Ang kanyang mga daliri, na dati nanginginig sa takot, ay matatag na ngayon habang tinatype niya ang isang email. Ang email ay para sa pinakamalaking katunggali ng De Leon Corporation. Ang nilalaman, mga detalyadong impormasyon tungkol sa Paraiso del Este. Ang katotohanang ang lupang pagtatayuan ay mayroong legal na problema. Ang pangalan ng supplier na nagbibigay sa kanila ng substandard na materyales sa mas mataas na presyo. Isang kopya ng geological survey
na nagsasabing hindi stable ang isang bahagi ng lupa, isang impormasyong itinago ni Lacan sa kanyang mga investor. Ang bawat salitang kanyang tinatype ay isang patalim. Nang matapos, huminga siya ng malalim at pinindot ang send. Tapos na, sabi niya kay amihan. Iyon na. Ang unang bato ay naihagis na. Ang resulta ay mas mabilis at mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Makalipas ang 3 araw, napanood nila sa balita ang eskandalo. Ang katunggaling kumpanya ay naglabas ng impormasyon sa media. Ang mga investor ay nagpanik. Ang stock prices ng De Leon Corporation ay bumagsak. Ikinuwento ni amihan na nakakuha ng impormasyon mula sa isang sekretaryang tapat pa rin sa alaala ni Lola Diwa ang eksaktong nangyari. Nagkaroon ng emergency board meeting. Pumasok si Mr. Velasco, ang business partner ni Lacan, na galit na galit. Sa harap ng lahat ng board members, isinampal nito ang dyaryo sa mukha ni Lacan. Sinungaling ka! Sigaw daw ni Mr. Velasco. Niloko mo kami. I'm pulling out. At kakasuhan kita sa paninirang puri at fraud. Si Lacan ay naiwang tulala. Basang-basa sa kahihiyan, hindi makapagsalita. Ang proyektong magiging korona niya ay naging isang tinik na sumaksak sa kanyang reputasyon. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Liwayway si Tala, narinig niya ang pag-uusap ni amihan sa telepono sa labas. Ito ay ang sekretarya mula sa opisina. Oo, narinig ko, sabi ni amihan sa kausap. Talaga? Sinabi niya yon. Nang pumasok si amihan sa loob, ang mukha nito ay isang halo ng pag-aalala. At kasiyahan? Tumawag daw si Mama kay Lacan kanina, sabi ni amihan. Rinig sa buong palapag ang sigaw niya sa telepono. Tinawag niyang inutil at walang kwentang anak si Lacan. Sinisi niya ito sa lahat. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ang kanilang perpektong alyansa ay nagsisimula ng magkalamat. Ang mga halimaw ay nagsisimula ng magkainan. Ang kanyang tagumpay, gayon pa man, ay panandalian lamang. Hindi nila minaliit ang talino ni Lacan kapag ito'y nasusukol na. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Tala, sa dalampasigan at si amihan ay nasa bayan para mamili. Isang pamilyar na ugong ng makina ang kanyang narinig. Isang ugong na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dulo ng baku-bakong daan papunta sa bahay Kalinaw, nakita niya ito. Ang itim na sports car na pahinto ang mundo ni Liwayway. Si Lacan, natagpuan sila. Mabilis na bumaba ito mula sa sasakyan. Ang mamahaling suit ay wala na. Napalitan ng gusot na damit. Ang mayabang na anyo ay napalitan ng isang mapanganib na galit. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy haripa. Habang nakatingin ito ng diretso sa kanya at sa pilat sa kanyang mukha. Binuhat ni Liwayway si Tala na nagsimulang umiyak dahil naramdaman ang takot ng ina. Nagsimula siyang umatras, palayo sa lalaki, palapit sa bahay. Ngunit huli na ang lahat. Siya at ang kanyang anak ay naroon, walang ibang kasama, walang matatakbuhan at kaharap ang halimaw na siyang sumira sa kanyang buhay. Inutil. Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang marangyang silid, ilang oras na ang nakalipas. Ang telepono ay halos mabasag sa higpit ng kanyang pagkakahawak habang sinasabon niya ang anak na akala niya'y kanyang korona, ang kanyang sandata. Ngunit si Lacan ay napatunayang isang mapurol na patalim. Ngayon, nakaupo siya sa harap ng kanyang antigong tokador. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng hindi marunong matalo. Ngunit sa ilalim ng matigas na anyo, mayroong gumagapang na pag-aalala. Ang lahat ay nagsisimulang gumuho. Ang perang pinaghirapan niyang angkinin. Ang kapangyarihang pinakaiingatan niya. Kinuha niya ang isang silver na picture frame mula sa tokador. Isang lumang litrato ng pamilya.
Naroon ang kanyang yumaong asawa, si Don Ricardo, nakangiti ng malapad. Sa kanang bahagi, naroon siya, si Doña Himpit, pilit ang nangiti. At sa kaliwa, ang anino ng habambuhay niyang kinasuklaman, si Althea, ang unang asawa. Maganda, mahinhin, at ang nag-iisang babaeng tunay na minahal ni Ricardo. Sa gitna ng litrato, naroon ang dalawang batang lalaki. Si Lakan, nakakapit sa kanyang bestida. At si Amihan, hawak ang kamay ni Althea. Ang mga mata at ngiti ay isang perpektong kopya yan ng kanyang ina. Doon nagsimula ang lahat ng kanyang pagkasuklam. Si Amihan ay isang buhay na paalala ng kanyang pagkatalo. Isang testamento sa pag-ibig na hindi kailanman naging para sa kanya. Isang alaala ang biglang bumalik. Mas malinaw pa kaysa sa kanyang refleksyon sa salamin. Nasa silid sila ng ospital. Si Ricardo ay nakahiga sa kanyang deathbed. Mahina at hirap ng huminga. Nasa tabi nito si Doña Himpit, nagpapanggap na isang nag-aalalang asawa. Pumasok ang dalawang binatilyong sinalakan at Amihan. Inilahad ni Ricardo ang kanyang nanginginig na kamay. Inakala ni Himpit na hahanapin nito ang kamay ni Lakan, ang paborito niya. Ngunit nilampasan nito si Lakan at hinawakan ang kamay ni Amihan. "Amihan, anak," sabi ni Ricardo. Ang boses ay halos pabulong. Tinitigan nito ang mukha ng binatilyo. "Kamukhang kamukha mo ang iyong ina." Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Himpit, iyon ay isang sundang na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Kahit sa huling sandali ng buhay nito, si Althea pa rin. Palaging si Althea. Mula sa araw na yon, isinumpa niya. Ibubuhos niya ang lahat kay Lakan. Gagamitin niya si Lakan para patunayan na siya, si Himpit, ang tunay na nagwagi. Ngunit ngayon, ibinagsak niya ang picture frame sa tokador. Ang pagkabigo ni Lakan ay hindi lang pagkabigo nito, kundi pagkabigo niya. At ang pinaghihinalaan niyang nasa likod ng lahat ng ito ay iisa lang, si Liwayway. Ang ahas na yon at ang kakampi nitong si Amihan. Hindi na siya maaring umasa sa palpak niyang anak. Kailangan niyang kunin ang manibela. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero mula sa isang lumang calling card. Reyes Investigation Services. Sagot ng isang profesional na boses sa kabilang linya. "Kailangan ko ng serbisyo ninyo," sabi ni Doña Himpit. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "May dalawang tao akong gustong ipahanap. Si Amihan de Leon at ang babaeng kasama niya. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila. At sundan ninyo rin ang abogado ng pamilya, si Attorney Sandoval. May kutob akong may alam din siya." "Masusunod po, Donya." Pagkatapos ng tawag na yon, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang kapayapaan ng isang maninila na nag-aabang sa tamang oras para umatake. Maya-maya, tumawag si Lakan. Ang boses ay puno ng pagkatalo at pagsisisi. "Mama, hindi ko na alam ang gagawin ko," sabi nito. Ang boses na ginamit ni Doña Himpit ay malambing na ngayon, puno ng pag-aalalang isang ina. "Anak, huwag kang mag-alala. Magpahinga ka lang. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Hayaan mong si Mama ang mag-ayos nito. Ako na ang bahala sa lahat." Isang kasinungalingan, pero isang kasinungalingang kailangan ni Lakan para kumalma. Ang totoo, mayroon na siyang binubuong plano sa kanyang isipan. Isang plano na mas malupit, mas permanente. Kung hindi nila makuha ang yaman sa legal na paraan, mayroon pang ibang paraan. Ang kailangan lang niya ay mahanap kung nasaan ang impyernong liwayway na iyon. Lumipas ang ilang araw ng paghihintay. At sa wakas, dumating ang tawag na kanyang hinihintay. Isang hindi rehistradong numero. "Doña Himpit," sabi ng imbestigador, "mayroon na po kaming resulta. Sabihin mo."
Si Ginoong Amihan de Leon ay namataan sa isang liblib na probinsya sa may baybayin. Mayroon siyang isang maliit na bahay doon. At kumpirmado, may kasama siyang babae at isang bata. Naramdaman ni Doña Himpit ang pagbilis ng kanyang pulso. Ang babae, pagpapatuloy ng investigador. Hindi namin makita nang malinaw ang buong mukha dahil lagi itong nakasombrero. Pero sa isang pagkakataon na nahagip siya ng aming long lens camera habang nakatingin sa dagat, huminto ang investigador, tila nag-aalangan. Ano? Inip na tanong ni Himpit. Mayroon po siyang malaking pilat sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Doña Himpit. Isang ngiti na hindi aabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng lason at kasamaan. Donya? Tanong ng investigador. Narito pa po ba kayo? Oo, sagot niya. Ang boses ay halos isang por. Magaling. Manmanan ninyo lang sila. Huwag kayong magpapahalata. Hintayin ninyo ang susunod kong utos. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo siya at muling kinuha ang picture frame. Tinitigan niya ang mukha ni Althea. Sa huli, bulong niya sa litrato. Ako pa rin ang mananalo. Nahanap na niya ang kanyang target. Ang susunod na hakbang ay ang paglatag ng bitag. Ang pagdating ni Lakan sa bahay Kalinaw ay tila isang bangungot na nagkatotoo. Ang kanlungan ni Liwayway ay natagpuan na. Ang kapayapaan niya ay winasak na. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Liwayway. Ang katawan niya ay nakaharang sa natatakot na si Tala. Ngumisi si Lakan. Isang ngisi na hindi abot sa kanyang mga matang puno ng galit. Maganda ang lugar na ito. Tahimik. Perpekto para sa isang taksil na katulad mo at ng kapatid ko. Umalis ka. Aalis ako, sabi nito. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. Pero tandaan mo ito, Liwayway. Hindi pa tayo tapos. Kukunin ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Lahat. Bago pa man makasagot si Liwayway, isang sasakyan ang mabilis na pumarada sa likod ng kotse ni Lakan. Bumaba si Amihan. Ang mga kamay ay puno ng mga pinamili. Ngunit ang mukha ay agad na nagbago nang makita ang kapatid. Ibagsak nito ang lahat ng dala at mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Nagkatinginan ang magkapatid. Isang tinginan na puno ng galit, pagtataksil, at mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Nakita ni Lakan na dehado na siya. Ngumisi lang ito ulit, sumakay sa kanyang kotse, at mabilis na pinaharurot paalis, nag-iwan ng alikabok at isang mabigat na banta sa hangin. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng lamat sa kanilang panandaliang kapayapaan. Bawat ugong ng sasakyan sa malayo ay nagdudulot ng kaba. Bawat anino sa gabi ay tila isang banta. At ang banta na iyon ay hindi nagtagal bago nagkatotoo. Chapter 7. Ang bitag. Kay Bay. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tala at nagbabasa naman ng libro si Amihan, biglang tumunog ang burner phone ni Liwayway. Ang teleponong ginamit niya para sirain si Lakan. Nagkatinginan sila ni Amihan. Sino ang tatawag sa numerong yon? Nanginginig na sinagot ni Liwayway ang tawag. Hello! Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Liwayway, boses ni Lakan. Malamig, kalmado. Bago pa siya makasagot, may narinig siyang isang tunog sa background. Isang manipis, desperadong tunog na nagpadurog sa kanyang puso. Ang iyak ng isang bata. Tala? Bulong ni Liwayway, kahit alam niyang ang anak niya ay natutulog sa kabilang kwarto. Ngunit ang tunog ay napakapamilyar. Magaling kang magtago. Pagpapatuloy ni Lakan, hindi pinapansin ang kanyang tanong. Pero hindi sapat. Ngayon, makinig kang mabuti. Kung gusto mo pang makitang muli ang anak mo, gagawin mo ang sasabihin ko. Anong ibig mong sabihin?
Nanginginig niyang tanong, "Nandito ang anak ko. Sigurado ka ba?" Isang malupit na tawa ang narinig niya. "Pakinggan mo." Inilapit ni Lakan ang telepono sa umiiyak na bata. "Mommy, Mommy." Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Kahit medyo garalgal ang tunog mula sa telepono, sigurado siya. Boses yon ni Tala. Paano? Tumakbo siya papunta sa silid ng anak. At doon, ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Ang bintana ay bukas. Ang kama ay walang laman. Si Tala ay wala roon. "Tala!" Sigaw niya, isang sigaw ng purong pagkasindak at kawalan ng pag-asa. Bumalik siya sa telepono, baliw sa pag-aalala. "Nasaan ang anak ko? Hayop ka, Lakan." "Simple lang," sabi ni Lakan. "Dalhin mo ang lahat ng dokumento ng mana na iniwan sa'yo ni Lola. Pumunta ka sa hacienda, mag-isa. Kapag nakita ko ang anino ni Amihan o ng kahit sinong pulis, hindi mo na makikita ang anak mo. Maliwanag?" "Oo, oo, papunta na ako." Ibinaba ang tawag. Humarap si Liwayway kay Amihan. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng pagkasindak. Kinuha nila si Tala. Doon nagsimula ang isang desperadong pagtatalo. "Bitag yan, Liway! Malinaw na bitag yan!" Sigaw ni Amihan. Hinawakan siya sa braso. "Ginagamit nila si Tala para makuha ka." "Wala akong pakialam." Pagpupumiglas ni Liwayway. "Kailangan kong puntahan ang anak ko. Hindi mo naiintindihan." "Naiintindihan ko. Pero isipin mo, paano nila nakuha si Tala nang hindi natin namamalayan? Malamang ay hindi totoo yan. Baka recording lang yon." "Paano kung totoo? Paano kung saktan nila siya? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, Amihan. Pakiusap, hayaan mo na ako." Ang lohika ay wala ng lugar sa isipan ni Liwayway. Ang tanging naririnig niya ay ang iyak ng kanyang anak. Ang tanging nakikita niya ay ang panganib na kinakaharap nito. Ang instinct ng isang ina ang nagahari sa kanya ngayon. Isang puwersang hindi kayang pigilan ng kahit anong rason. Hinablot niya ang susi ng kotse at ang folder ng mga dokumento. "Liway, huwag!" Huling pakiusap ni Amihan. Ngunit hindi na siya nakinig. Tumakbo siya palabas, sa gitna ng nagsisimulang pag-ambon. Naiwang mag-isa si Amihan, puno ng pag-aalala at kawalan ng magawa. Pero sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi siya maaring sumunod, ngunit hindi rin siya maaaring maupo lang. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Attorney Sandoval, si Amihan to." Mabilis niyang sabi. Nasa panganib si Liwayway. Kinuha ni Lakan si Tala. O yun ang pinalabas nila. Papunta si Liwayway sa hasyenda ngayon. Mag-isa. Kailangan namin ng tulong. Ngayon na. Samantala, pinaharurot ni Liwayway ang kotse sa madilim at basang kalsada. Ang ulan ay lumalakas. Ang mga wiper ay hirap na linisin ang salamin. Tila nakikisimpat siya sa naguguluhang niyang isipan. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay isang halo ng dasal at takot. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa wakas, natanaw na niya ang mga dambuhalang gate ng Hacienda de Laca. Tila bunganga ng isang halimaw na naghihintay na lamunin siya ng buo. Bumukas ito ng dahan-dahan, isang paanyaya sa kanyang sariling kapahamakan. Ipinasok niya ang kotse, bumaba at tumakbo papasok ng mansyon. Ang mabigat na pinto sa harap ay bahagyang nakaawang. "Lakan, Donya Himpit," sigaw niya pagpasok. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na foyer. "Nandito na ako. Nasaan ang anak ko?" Isang malakas na kalabog ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang pinto ay isinara. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kadiliman sa loob ng mansyon ay tila mas matingkad, at mula sa anino sa paanan ng enggrandeng hagdanan,
Dalawang figura ang lumitaw. Si Doña Himpit, nakangiti ng matamis, isang ngiti na puno ng lason. At sa tabi nito, si Lakan. Ang mukha ay walang emosyon. Hawak ang teleponong ginamit sa pagtawag sa kanya kanina. Ang kanilang mga mukha ay kalmado. Ang kanilang mga mata ay puno ng tagumpay. At sa buong paligid, walang tala, walang yak. Tanging isang nakabibinging katahimikan. Magandang gabi, mahal kong manugang, sabi ni Doña Himpit. Ang boses ay malambing ngunit nakakakilabot. Welcome back. Noon naintindihan ni Liwayway ang lahat. Ang tawag, ang iyak, ang bukas na bintana. Ito ay isang bitag at nahulog siya rito ng buong buo. Ang pagsara ng pinto ay tila isang hatol. Isang hatol na si Liwayway ay nag-iisa na sa lungga ng mga demonyo. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting pinatay ng nakabibinging katahimikan at ng mga ngiti sa mukha ng kanyang biyenan at asawa. Naniwala ka talaga? Mapanguyam na tanong ni Lakan, iwinawas-iwas ang telepono. Isang simpleng voice recording ng anak mo habang nagmamaktol. Ganoon ka ba talaga? Kadaling mauto, Liwayway? Hindi siya sumagot. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Hinahanap ang anumang daan para makatakas. Ngunit alam niya, wala na. Napapaligiran siya. Huwag ka nang mag-isip na tumakbo. Sabi ni Doña Himpit na tila nababasa ang kanyang isipan. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay may awtoridad. Bawat tingin ay puno ng pagkasuklam. Tapos na ang laro. At sa huli, kami pa rin ang nanalo. Hinawakan ni Lakan ang braso ni Liwayway ng mahigpit. Ang sakit ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Halika, sabi nito. Kinaladkad siya palayo sa foyer at papunta sa lumang opisina ng kanyang ama. Ang opisina ay amoy luma at makapangyarihan. Amoy ng tabako, katad at pera. Ito ang sentro ng kapangyarihan ng mga De Leon. At ngayon, ito ang magiging entablado ng kanyang katapusan. Itinulak siya ni Lakan sa isang silyang kahoy sa gitna ng silid. Mabilis na kumuha ng isang rolyo ng lubid si Doña Himpit mula sa isang cabinet at nagsimulang itali ang kanyang mga kamay sa likod ng silya. Ano? Anong gagawin ninyo sa akin? Tanong ni Liwayway, sinusubukang itago ang panginginig sa kanyang boses. Tumawa si Doña Himpit, isang tawang malamig at walang kagalakan. Isang simpleng solusyon sa isang komplikadong problema. Dahil ayaw mong ibigay ng maayos, kukunin namin sa paraang kailangan. Inilapag ni Lakan ang folder ng mga dokumento sa harap niya, kasama ang isang pluma. Pipirmahan mo yan lahat. Utos nito, idiniin ang ballpen sa nakatali niyang kamay. Ililipat mo sa amin ang lahat ng karapatan sa mana. At pagkatapos, hamon ni Liwayway, ang takot ay napapalitan na ng isang desperadong katapangan. Ano? Papatayin ninyo ako. Huwag kang mag-alala, sagot ni Doña Himpit. Inaayos ang kanyang buhok habang nagsasalita na tila nagkukwento lang tungkol sa panahon. Hindi kami magiging marumi. Pagkatapos mong pumirma, malulungkot ka. Hindi mo kakayanin ang bigat ng responsibilidad. Magpapakamatay ka. Isang trahedya. Kawawang Liwayway, hindi kinaya ng kanyang isip ang biglaang yaman. Ang kanilang plano ay perpekto sa kanilang isipan. Malupit, walang awa, walang bakas. Ngunit may isang bagay silang hindi inaasahan. Ang babaeng nakatali sa kanilang harapan ay hindi na ang parehong babaeng umiiyak habang nililinis ang sahig. Ang babaeng ito ay nasunog na sa apoy ng pagtataksil at muling nabuhay. Tinitigan ni Liwayway si Lakan, diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Puno ito ng awa. Kahit makuha mo pa ang lahat ng ito, Lakan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may talim. Hinding-hindi ka magiging masaya. Tumahimik ka.
Hinding-hindi ka magiging sapat sa paningin ni Lola Diwa. Pagpapatuloy niya, tinatamaan ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagkatao. Alam nating dalawa kung sino ang mas mahal niya. Kahit anong gawin mo, palagi ka lang magiging anino ni Amihan. Sinabi ng tumahimik ka. Sigaw ni Lakan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Itinaas nito ang kanyang kamay. Handa na siyang sampalin. At sa sandaling iyon, blag! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang makapal na pinto ng opisina ay bumukas ng sapilitan. Ang kahoy ay nagkapira-piraso. Sabay na napalingon sina Lakan at Doña Himpit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Ang bumungad sa kanila ay isang eksenang hindi nila kailanman inakala. Mga pulis na nakauniporme, may mga dalang baril, mabilis na pumasok sa silid. Sa likod nila, si Attorney Sandoval, ang kanyang mukha ay seryoso at matigas. At sa gitna ng lahat, si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi nakatingin sa kapatid o sa madrasta, kundi diretso kay Liwayway, sa nakatali at sugatang si Liwayway. Taas ang mga kamay. Sigaw ng isang pulis. Natigilan si Doña Himpit. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho, napalitan ng purong pagkatakot. Si Lakan ay parang estatuwang hindi makagalaw. Ang galit ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang kanilang perpektong bitag ay naging bitag para sa kanila. Hindi pinansin ni Amihan ang kaguluhan. Isang tao lang ang mahalaga sa kanya sa sandaling yon. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Liwayway. Kinuha ang isang maliit na kutsilyo mula sa isang pulis at mabilis na pinutol ang mga lubid sa kanyang mga kamay at paa. "Liway, ayos ka lang?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala habang sinusuri ang kanyang mga braso na namumula dahil sa higpit ng pagkakatali. Tumango si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak. Hindi na luha ng takot, kundi luha ng ginhawa. Ligtas na siya. Nang tumayo siya, sa tulong ni Amihan, nagtama ang kanilang mga mata ni Lakan. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang lahat. Ang pagkatalo, ang pagkasuklam, ang realisasyon na ang kapatid na palagi niyang minamaliit ang siyang nagpabagsak sa kanya. Ngunit ang huling salita ay hindi nagmula sa kanino man sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Attorney Sandoval. Hawak ang isang maliit na digital recorder na may kumukurap na pulang ilaw. Itinaas niya ito para makita ng lahat. "Salamat sa inyong pag-amin, Doña Himpit, Ginoong Lakan," sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Umalingaw sa tahimik na ngayon na silid. "Sa lahat ng narinig at na-record namin dito, kasama na ang inyong napakagandang plano." Huminto siya sandali. Hinayaan ang bigat ng kanyang mga salita na bumaon. Ang pangalawang sugnay sa testamento ni Doña Diwa ay opisyal ng pinapagana. Ang sumunod na mga araw ay isang mabilis na sunod-sunod na mga pangyayari. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Mayaman na pamilya, bangkarote dahil sa testamento. Mag-ina, inaresto dahil sa attempted murder at serious illegal detention. Ang pangalang De Leon, na dati simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay naging simbolo ng eskandalo at kahihiyan. Sa loob ng korte, nasaksihan ni Liwayway ang tuluyang pagbagsak ng mga taong minsan ay kinatakutan niya. Nakatayo si Doña Himpit sa witness stand. Ang kanyang mamahaling damit ay hindi na makapagtago sa kanyang pagiging miserable. Ang dating matigas at mayabang na babae ay wala na. Ang kaharap nila ngayon ay isang desperadong babae na pilit na itinatanggi ang lahat. Ngunit ang recording mula sa opisina ay isang ebidensyang hindi matitinag. Nang iparinig ng piskal ang kanyang boses na nagdedetalye ng planong pagpapakamatay ni Liwayway, isang kolektibong gasp ang narinig sa buong courtroom. At nang ihayag ng hukomang hatol, guilty sa lahat ng kaso, isang malakas na, "Hindi!" ang kanyang isinigaw.
bago siya tuluyang mawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Si Laka naman ay iba. Sa buong paglilitis, tahimik lang ito. Ang mga mata ay laging nakatingin sa kawalan. Ngunit nang aakayin na siya palabas ng mga pulis, pagkatapos basahin ang kanyang sentensya, nagtama ang kanilang mga mata ni Liwayway sa huling pagkakataon. Walang pagsisisi sa mga mata nito. Tanging isang malamig, walang katapusang galit. Isang galit na nagsasabing kahit nakakulong na siya, hindi pa rin tapos ang laban sa kanyang isipan. Ngunit para kay Liwayway, tapos na. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera at ng sigawan ng mga reporter. Sa pagkakataong ito, hindi nagtago si Liwayway. Hindi niya tinakpan ang kanyang mukha. Nakatayo siya roon, matatag, sa tabi ni amihan na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ang pilat sa kanyang mukha ay malinaw na nakikita sa ilalim ng araw, ngunit wala na ang bahid ng kahihiyan. Isang reporter ang sumigaw, "Miss Liwayway, anong masasabi mo sa nangyari?" Huminga ng malalim si Liwayway. Tumingin siya sa mga kamera, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang pilat sa kanyang mukha. Matagal na panahon, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaling-aungaw sa gitna ng ingay. Itinago ko ito, kinahiya ko ito, dahil para sa akin, ito ay simbolo ng sakit at ng lahat ng nawala sa akin. Pero ngayon, pagpapatuloy niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko na, ito ay hindi simbolo ng aking kahinaan. Ito ang patunay na ako ay nabuhay. Ito ang mapa ng aking laban. At ito ang simbolo ng katotohanang kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. Isang katahimikan ang bumalot sa mga reporter. Ang pera at ari-arian ng mga De Leon ay mapupunta na sa Diwa Foundation. Ayon sa habilin ni Lola Diwa, dagdag niya, at ako, sa tulong ng aking mana, ay magtatatag ng isang sariling pundasyon, ang Liwayway Foundation, isang ligtas na kanlungan para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karahasan sa tahanan, para wala ng kahit sino man ang kailangang pagdaanan ang pinagdaanan ko ng mag-isa. Pagkatapos ng kanyang pahayag, inalalayaan siya ni amihan palayo sa magulong damdong. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Liwayway ang isang kakaibang gaan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila naglaho. Nang makarating sila sa isang tahimik na parke, malayo sa ingay ng syudad, umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag, malayang malaya. Tapos na, bulong niya, higit sa sarili kaysa kay amihan. Simula pa lang, Liway, sagot ni amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na nitong itinatago. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, isang kaibahan sa malalamig at malulupit na kamay ni Lakan. Noong mga panahong nasa hasyenda ka pa, palagi kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Pag-amin nito, nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo at ang tanging hiling ko lang ay sana ako na lang. Sana ako na lang ang nasa tabi mo para protektahan ka. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang pag-ibig nito ay hindi na maitatago. Liwayway, hayaan mong ako naman. Hayaan mong ako na ang maging liwanag sa buhay mo. Hayaan mong mahalin kita, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kung sino ka talaga. Liway, pag-ulit nito sa kanyang pangalan, na ngayon ay may bagong kahulugan. Hayaan mong ako ang maging bagong liwayway sa buhay mo, simula ngayon at magpakailanman. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Liwayway ngayon ay hindi na dahil sa sakit o ginhawa. Ito ay luha ng purong kaligayahan.
Sa gitna ng pagbagsak ng isang madilim na kaharian, isang bagong pag-ibig ang isinilang. Makalipas ang 3 taon, ang tanawin sa labas ng bintana ay hindi na ang asul na dagat ng Pilipinas, kundi isang malawak na kaputian, niyebe. Malambot, dalisay at tahimik. Isang bagong mundo, isang bagong buhay. Sa isang maliit at maaliwalas na bahay sa isang tahimik na suburb sa Vancouver, Canada, ang amoy ng mainit na tsokolate at bagong lutong pancake ang bumabalot sa hangin. "Mommy! Daddy! Look!" Sigaw ng 7 taong gulang na si Tala. Ang kanyang boses ay puno ng tuwa habang itinuturo ang isang snowman na ginawa niya sa labas. Siya ay masigla, malusog, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Wala nang bakas ng takot o trauma. "Ang galing-galing naman ng baby namin," sabi ni Liwayway. Lumabas siya sa pinto, suot ang isang makapal na coat at niyakap ang kanyang anak. Hinaplos niya ang namumulang pisngi ni Tala. Sumunod si Amihan, dala ang 3 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mukha ay mas panatag. Ang mga guhit ng pag-aalala ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. "May pangalan na ba ang snowman mo, prinsesa?" tanong niya. "Opo, siya si Olaf, pero mas mataba," sagot ni Tala, na nagpatawa sa kanilang dalawa. Nagbatuhan sila ng niyebe, naghabulans at gumulong sa malambot na yelo. Ang kanilang mga tawa ay umaling-aungaw sa malamig na hangin. Isang tunog na napakatamis at napakatotoo. Ito ang pamilyang pinangarap ni Liwayway. Hindi perpekto, ngunit buo. Nang mapagod, pumasok sila sa loob at umupo sa harap ng nag-aapoy na fireplace. Habang pinapanood ni Liwayway si Amihan na nagbabasa ng isang fairytale book para kay Tala, napansin niya ang isang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Galing ito sa Pilipinas. Kay Attorney Sandoval, kinuha niya ito at binuksan. Ang sulat ay maikli lang. "Mahal na Liwayway at Amihan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isinusulat ko ito para ipaalam sa inyo na si Doña Himpit de Leon ay pumanaw na sa loob ng kulungan dahil sa atake sa puso noong nakaraang linggo. Si Lakan ay nananatili pa ring nakakulong at nakatakdang ilipat sa isang maximum security facility. Ang Liwayway Foundation ay patuloy na lumalago at nakakatulong sa daan-daang kababaihan. Ipinagmamalaki ka ni Lola Diwa. Sigurado ako. Nagmamahal, Attorney Sandoval Dahan." Dahang tiniklop ni Liwayway ang sulat. Wala siyang naramdamang tuwa o galit. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Isang pagsasara sa isang kabanatang matagal nang tapos sa kanyang puso. Inilagay niya ang sulat sa apoy at pinanood itong maging abo at maglaho. "Okay ka lang?" tanong ni Amihan na tila naramdaman ng kanyang katahimikan. Nakatulog na si Tala sa kanyang kandungan. Ngumiti si Liwayway at tumango. "Okay lang. Mas okay pa sa okay." Binuhat ni Amihan si Tala at dinala ito sa kanyang silid. Pagbalik niya, umupo siya sa tabi ni Liwayway sa sahig, sa harap ng apoy. "Naalala mo pa ba nung una tayong nag-usap ng matino?" tanong ni Liwayway. "Sa bahay kalinaw. Akala ko, katapusan na ng mundo." "Ang naaalala ko," sagot ni Amihan, hinawakan ng kanyang kamay, "ay isang napakatapang na babae na handang harapin ang lahat para sa kanyang anak." Hinawakan ni Liwayway ang kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumuhit sa pilat na halos hindi nakapansin-pansin ngayon. "Tinulungan mo akong makita yon." "Hindi, Liway. Nariyan na yan sa'yo palagi. Kailangan mo lang ng konting tulak at marahil ng isang taong magsasabi sa'yo kung gaano ka kaganda sa loob at labas." Niyakap niya si Amihan ng mahigpit. Ito ang kanyang kapayapaan, ang kanyang tahanan. Ilang sandali pa, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa may pintuan. "Mommy? Daddy?" Si Tala,
Dala-dala ang kanyang sketchpad. Lumapit ito at ipinakita ang kanyang pinakabagong drawing. Isang larawan ng kanilang tatlo, nakahawak kamay sa harap ng kanilang bahay na may snowman. Ang ganda naman anak, sabi ni Liwayway. Ngunit may isang detalye siyang napansin. Sa drawing, ang mukha ng kanyang mommy Liwayway ay may isang manipis na linyang kulay rosas sa kanang pisngi. Anak, ano to? Tanong niya. Itinuturo ang marka. Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng karunungan. Sabi po kasi ng teacher ko, paliwanag ng bata. Ang mga anghel daw po, minsan may mga marka sila para malaman nating espesyal sila. Yan po ang angel mark mo, Mommy. Isang luha ang pumatak sa mata ni Liwayway. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang pilat na minsan ay simbolo ng kanyang bangungot ay isa na ngayong marka ng isang anghel sa mata ng kanyang pinakamamahal na si Tala. Kinagabihan, pagkatapos nilang ihatid si Tala sa kanyang kama, magkatabing tumayo sina Liwayway at Amihan sa harap ng malaking bintana sa kanilang sala. Sa labas, nagsimula na namang umambono ng niebe. Sa silangan, kahit madilim pa, mayroon ng bahagyang aninag ng paparating na umaga. Isang bagong araw, isang bagong simula, isang bagong Liwayway. Hinawakan ni Amihan ang kanyang kamay. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Walang salitang namutawi, hindi na kailangan. Ang kanilang katahimikan ay puno ng pag-unawa, pagmamahal, at isang pangakong tahimik na binuo sa gitna ng apoy at yelo. Doon, sa kanilang munting paraiso sa dulo ng mundo, natagpuan nila ang kanilang magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Amihan, at ng kanilang munting si Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwento ni Liwayway ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang proseso ng pag-unawa sa sakit, sa katatagan, at sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa. Bawat luha, bawat ngiti, at bawat sandali ng kanyang pakikipaglaban ay tila naging bahagi na rin ng aking sarili. At umaasa akong naramdaman ninyo ang bawat tibok ng pusong yon. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang buhay ay maaaring maging malupit at hindi patas. May mga pagkakataong ang mga taong inaasahan nating magiging ating kanlungan ang siya pang magiging dahilan ng ating pinakamalalim na sugat. Ngunit ito rin ay isang testamento na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na bagong umaga. Ang tunay na pag-ibig ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Isang pag-ibig na naghihilom, nag-aaruga, at nagbibigay sa atin ng lakas upang muling buuin ang ating mga sarili. Ang tagumpay ay hindi palaging nasa paghihiganti, kundi nasa pagpapatawad. Hindi para sa kapakananin ng mga nanakit, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga komento at pagninilay ay nagbibigay buhay sa bawat kwentong ating pinagsasaluhan. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at buhay. Maraming salamat po.